Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, matutuklasan mo ang pinakamalaking katayan ng manok. Ang istorya ng pugot na manok na nabuhay ng higit 1 taon. At ang mga tao na ginawang aso ang manok. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kakaibang paligsahan sa Iowa State Fair. Ginaganap ito tuwing buwan ng Agosto. Isa sa pinaka-inaabangan ng mga manunood ay ang crowing contest, kung saan nagtatagisa ng mga tao sa panggagaya sa tilaok ng manok. Ang pinakamahusay na tumilaok ang siyang mananalo ng $300. Sa taon na ito, si Angela Kuhn ang hinirang bilang winner. Mas mahusay pa si Angela sa ilang manok na nakita ko ng tumilaok. Ito ang manok na sa sobrang haba ng tilaok, nilagutan na siya ng hininga. Hindi na ata siya nadala at ito umulit pa. Wow, siguradong panalo ang manok na to sa pahabaan ng hininga. Bago tayo magpatuloy, dapat mong pindutin ang like button. Salamat! Marami sa atin, pag ang usapan ay manok, fried chicken agad ang unang maiisip. Paborito nating mga Pilipino ang pinritong manok at maski sa kalsada, merong nagbebenta nito. Ang tawag nga nila dito ay KFC, pinaikling termino sa Kanto Fried Chicken. Maski ako, paborito ko rin ang Kanto Fried Chicken. Yummy! Paborito nating mga Pinoy ang karne ng manok. Kaya ayon sa Department of Agriculture, merong 1.12 bilyong piraso ng manok ang kinakatay sa Pilipinas kada taon. Ito raw ang tamang bilang upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Pero sa dami ng manok na kailangang katayin sa loob lang ng 1 araw, paano ito pinuproseso ng malalaking kumpanya? Upang malaman ang kasagutan, dapat nating silipin ang kanilang pamamaraan. Nag-uumpisa ang lahat sa proseso ng electric stunning. Dumaraan ang bawat manok sa tubig na may kuryente upang sila ay maging paralisado. Dahil dyan, nagiging manhid ang pakiramdam ng manok. Importante na gawing manhid ang mga manok dahil masakit na proseso ang susunod nilang pagdadaanan. Dadaan ang mga manok sa automatic cutter kung saan hihiwain ang kanilang liig. Patutuluin ng dugo ng manok hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Sa huli, ilulublob ang kanilang katawan sa nagyayelong tubig upang mas madaling tanggalin ang kanilang balahibo. Kapag malinis na ang karne ng manok, saka ito hihiwa-hiwain upang ibenta sa palengke. Meron namang pangalawang proseso na tinatawag na gas chamber stunning. Ang mga manok ay nilalagay sa magkakapatong na crates at saka ipapasok sa malaking selyadong chamber. Pakakawalan ang carbon dioxide sa loob ng chamber hanggang sa mahirapan ng huminga ang mga manok. Ang iba ay namamatay sa atake sa puso, samantalang iba ay nawawalan ng malay sa pagkahilo. Kapag wala ng malay ang mga manok, sa kanila uumpisahan ang proseso ng pagkatay. Ang electric stunning at gas chamber ang pinakamabilis at makataong paraan sa pagkatay ng manok sa pabrika. Importanteng malaman nating mga manunood kung paano kinakatay ang mga hayop sa slaughterhouse. Ito ay upang mas mapahalagahan natin ang buhay ng mga hayop. Marami kasi sa atin ang nagsasayang ng pagkain. Pero kung malalaman mo lang ang hirap na pinagdadaanan ng mga manok, matututo kang pahalagahan ang pagkain. Kaya bago ka pa magsayang ng pagkain, isipin mo ang buhay ng mga manok na nagdaan sa slaughterhouse para lang busugin ka. Kung ang karamihan sa manok ay kinakatay upang kainin, iba naman ang naging kaso ng manok na si Mike. Noong September 1945, naging laman ito ng balita matapos itong mabuhay kahit putol na ang ulo. Ang farmer na si Lloyd Olsen ang nagmay-ari sa milagrosong manok na tinawag niyang Mike the Headless Chicken.
Ayon sa kwento ni Lloyd Olsen, kinatay niya ang manok upang lutuin. Pinugutan niya ito ng ulo, ngunit laking gulat niya nang makita niyang buhay pa at naglalakad pa rin ang manok. Sa sobrang pagkamangha ni Lloyd, nalagaan niya ito at tinawag niyang Mike. Sa tuwing pinapakain niya ang manok, pinapatakan niya ng gatas ang butas nito sa ulo gamit ang medicine dropper. Kung minsan, sinushoot niya ang uod at mais sa butas nito. Dito na rin sa mismong butas humihinga ang manok. Kaya rin daw nitong tumayo ng may tamang balanse, ngunit mahirap na itong maglakad dahil nga sa wala na itong nakikita. Pinipilit rin daw nitong tumilaok tuwing umaga. Maski nasa ilang panig ng mundo, ilang beses na ring may namata ang manok na nabuhay kahit wala ng ulo. Gaya ng manok na to sa Thailand na nakunang naglalakad kahit pugot na ang ulo. Kung ang mga doktor ang tatanungin, hindi ito magic at kaya itong ipaliwanag ng siyensya. Nang tinaga ang ulo ng manok, malaking bahagi ng kanilang utak ang hindi naapektuhan. Makikita na mukha lang nila ang napinsala ngunit hindi ang mismong utak. Dahil dyan, nagagawa pa rin itong mabuhay na parang normal na manok. Humihinga, tumatayo at kumakain. Yun nga lang, wala na itong mata at tuka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, masarap kainin ang mga manok. Kung minsan, mas masarap silang alagaan kesa iprito. Maraming ang pet owner ang kayang magpatunay kung gaano kalambing ang mga manok. Mararamdaman mo kung gaano ka-sweet ang mga manok kung papakitaan mo ito ng respeto at pagmamahal. Gaya ng manok na to na mahilig magpakarga at magpahima sa kanyang amo. Ito naman ang manok na masayang sinalubong ang kanyang amo sa tuwing umuuwi galing trabaho. Pati ang bata na to, mapalad na nakapag-alaga ng manok na mas malambing pa sa aso. Ikaw, minsan ka na rin bang nakapag-alaga ng manok? I-share mo na yan sa comment section nang mabasa namin ang iyong experience. Kung nag-enjoy ka sa ating episode, dapat kang mag-subscribe sa FTP channel for more educational videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Enrique Porlage, Roman Araba, Jamaila Oleriana, Jasnil Cardenas, Melody Aparejado, Patrick Binayaw, at Prince Zeus de Mesa. Maraming salamat sa inyong panunood na I'll see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!